Alam nyo, nakakaawa yung papel nung, nung pinakamataas doon sa justice. Ah, kasi doon sa hearing na napanood ko sa Senado, ang dami niyang dapat i-cover. Ang dami niyang kailangan i-cover up. Halos lahat ng questions, pag hindi na masagot ng mga resource person, siya na yung sumasalo. Pati yung naghatid kay Tatay Digong sa ICC, doon sa Netherlands, sabi niya, nag-volunteer daw siya dahil yun daw mga nandoon, mga walang passport at mga walang visa. Nung tinanong siya, ikaw, yun daw passport niya at visa niya, nandun daw sa sa kotse. Di ba? Tapos nung hinanap yung pangalan niya, wala sa pangalan sa listahan ng mga government officials. Siya raw ay isang special envoy. Tapos, yung pagkaka-endorso sa custody kay Tatay Digong, siya yung nakapirma. Ang nakalagay doon sa posisyon niya, representative from the Philippines. Oh, di ba? Galing ano? Civilian pala yun. Pwede pala yun. E di, sayang. Dapat nandun ako. Kasi kung nandun ako, noong March 11, meron akong visa eh. Dala ko yung passport ko. Pwede pala yun? Kagulo. Kagulo ako sa kanila. Hindi ba? Nakakatuwa lang. Kasi, yung palang yung mga special envoy na ganon, ang nag-a-approve lang doon, yung pinakapunong ehekutibo. Yung pinakamataas. Hindi basta-basta pwedeng mag-appoint ang kahit sino. Kasi sabi niya, yun daw nandoon na resource person din yung nag-appoint sa kanya. Sabi nung tinuro niya, hindi, mas mataas ka sa akin ba't ako mag-a-appoint sa'yo? Grabe, nagtuturuan sila. Tapos, si Torere, tinuro niya si Marbilbil. Tapos, si Bilbil, tinuro naman si Mulmul. Si Rere, tinuro si Bilbil, tinuro si Mulmul na nag-utos sa kanya. Nung tinanong na ni Senator Amy at ni Senator Peter Cayetano, kung sino naman nagturo kung sino naman yung nag-utos kay Mulmul, sabi niya, executive privilege. Nagigets niyo ba? Sabi ko sa inyo yung nagplano, girl. Yung nagplano, girl. Babae. Babae. Babae.